Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondihar, SMNA News. Sama naman natin ngayon live sa studio ang isa po sa mga nagsampa ng impeachment case laban kay PBBM. Walang iba kundi si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor po ng Reyna Mercedes Isabela. Attorney, good evening. Welcome back, sir. Yeah, buddy. Good evening, MJ. Good evening, Admar. Nice to be back. Yes, sir. At kanina, marami pong nagulat dahil bigla kayong nag-live. No, bigla kayong nag-live at ang plot ay nandun po kayo sa loob ng House of Representatives. Pakikwento, sir, ba't po na umabot sa punto na nagsanib puwersa po kayo, mga dating general, dating congressman, andun pa si Manong Chavit. Yeah, buddy. Dahil ang complaint na ito for impeachment laban kay BBM ay impeachment ng taong bayan. At hindi ito impeachment lamang ng isang grupo. Nandun ako kanina bilang representative ng mga Ilocano, ng mga ordinaryong Pilipino at mga elective officials sa ating bansa. Dahil sinasabi ng administrasyong ito na sa kanila pa rin yung suporta ng Luzon ng mga Ilocano at lahat ng mga nakaupo na elective sa ating lipunan. Pero hindi po. Kami po, sama-sama, pinakamabibigat na politiko, pinakamabibigat na mga abogado sa ating bansa. May track record na successful impeachment cases. Sila Chavit, sila Mike Defensor, sila Attorney Topacio, sila ang pinakamagagaling na gumawa ng impeachment complaint. Kaya ito yung pinakamaganda na isasampasanan na impeachment complaint, hindi yung walang kwentang impeachment complaint na ipinasa nung Monday. Kaya po, dali-dali kaming nagpasa ng impeachment complaint dahil pagbalik ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan. I-refer nila yan sa Committee on Justice. At sabi ng Supreme Court, pagkapasa ng complaint at pagka-refer sa Committee on Justice, bawal nang magsampa ng impeachment complaint ulit kasi nasa Constitution yun within 1 year. Kaya kailangan naming magpasa bago sila mag-refer sa Monday. Kaso nga lang, hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Under sa rules ng House of Representatives, ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello, sir! Ang authority mo nasa batas. Ang pinagpapasahan namin ay yung opisina, hindi yung taong absent. At saka, ang sabi nga nila, noong 2017, nagsampa na rin kasi ng COMELEC impeachment case laban kay Commissioner Bautista. Merong president na ang tumanggap noon yung deputy, hindi yung Secretary General. Kaya hindi pwedeng palusot yan. Obvious naman na ayaw ninyong tumanggap ng mga substantive na impeachment cases, katulad ng impeachment case na isinampa rin kaninang umaga ng Makabayan Black, dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta at affiliated pa sa administrasyon yung gumawa ng impeachment. Pagka-refer niyan sa Monday, forestalled na lahat ng mga susunod na complaint at yung walang kwenta na impeachment case ang padadaanin nila at sure, dismiss yan. Bakit ayaw ninyong palusutin itong substantive at substantial na impeachment case na gawa ng pinakamagagaling na utak sa ating bansa? Di ba dapat, Attorney, ministerial yan yung pagtanggap? Tama. Automatic nyo yun dapat, di ba? Automatic. Ang isang public official, dalawa lang naman ang paggawa mo ng trabaho, ministerial o discretionary. Ang pagtanggap, ayon sa House Rules, ay ministerial. Dapat tanggapin mo. Hindi ka pwedeng umiwas. At kapag ginawa mo na hindi tanggapin ang aming complaint, hindi ka sumusunod sa tungkulin mo bilang isang public official. Kaya sir, yung humarap kanina, meron kang pananagutan sa batas. Di ba po kaya, may nag-comment kasi kanina sa live po ninyo, Attorney, sabi nang nag-comment at ako, baka mapapahamak yung humarap ka na Attorney Respicio at baka matanggal sa trabaho pag tanggapin yung inyo pong impeachment case na inayain kanina. Hindi lang ba kaya yan, MJ? Sure yan! Bossing, may pananagutan ka. Hindi ka namin iiwan. Opo, Attorney, marami pong nagtatanong. Ano ra po ang pinagkaiba sa grounds ng yung impeachment case na final kanina kumpara po sa impeachment case na i-final naman noong pong January 19, sir? Itong impeachment case namin ay comprehensive. Napakaraming grounds. Yung nasa Constitution, ang daming grounds na pwede. Lahat yun, tinalakay namin. Mas maganda sana kapag na-submit at na-receive yung aming impeachment complaint para meron akong liberty na mag-discuss ngayon. Pero mainly, isa sa mga grounds dyan ay culpable violation of the Constitution na nagbigay daan ng malawakang graft and corruption sa ating bansa at siya rin ang dahilan kung bakit nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa ating presidente. Betrayal of public trust. 3 grounds kaagad yan. Sweep na sweep kaagad.
Ito pa, example. Anong example ng culpable violation of the Constitution? Yes, sir. Yung mga program na mga appropriations doon sa ating budget. Sino ba ang required na mag-prepare ng budget? Ang executive. Ang executive ay nakalodge lamang sa isang tao, ang ating presidente. Siya ang nagpatupad ng mga unprogrammed funds. Against yan sa Constitution kapag hindi specified kung saan manggagaling yung funds at walang trigger doon sa general appropriation. Pero ginagawa nilang practice yan, culpable. Ibig sabihin, sinasadya at alam pero pinagpatuloy mo pa rin, culpable violation of the Constitution. Iniwasan mo yung utos mismo ng Constitution pagdating sa tamang pag-appropriate ng unprogrammed funds. And yan tuloy, sabi nga ng kanilang mga kakampi na bumaliktad na, yun ang dahilan kaya sila nakapagnakaw at meron pang mga specific statements na may delivery mismo kay Presidente at sa kanyang mga kakampi. At yan din ang dahilan kaya ngayon ang taong bayan wala nang tiwala sa kanilang lahat. Dahil settled naman na naniniwala tayo na yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang daya sa ating lipunan. Huwag po nating sabihin na matagal na nilang ginagawa itong bagay na ito. Therefore, forestalled na tayo, bawal na nating questionin ang bagay na ito. Dahil tandaan po ninyo, yung PDAF noon, yung pork barrel, matagal na nilang practice yan. Pero sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, pwede pa rin nilang gawing illegal, i-declare ang illegal. Therefore, kapag violate mo yung Constitution, yan ay culpable violation of the Constitution. Ground yan ng pagtanggal, pag-impeach sa ating presidente. Pero huwag kayong mag-alala, darating din ang buong kopya ng ating complaint sa mga susunod na araw at sana tanggapin ng House of Representatives ang ating complaint at magkakaroon tayo ng kalayaan na i-discuss ang lahat in detail ng laman ng ating impeachment complaint. Bago lang po si Partner Mar, Attorney, based po sa mga nangyari ngayong araw sa House of Representatives at batay po sa kalaman nyo sa batas bilang pong abogado, ang impeachment po ba isang political favor o isa pong constitutional right? Karapatan po ng bawat Pilipino, as a matter of fact, duty ng bawat Pilipino na i-confront ang lahat ng kamalian ng ating gobyerno. At isa itong political process. Karapatan natin ito. Kaya kapag ipinagkait sa atin ang ating kakayahan na magsampa ng impeachment laban sa presidente sa pamamagitan ng ganitong mga schemes, tayo po ay pinagkakaitan ng ating karapatan. Kaya mga taong bayan, huwag po tayong pumayag na laro-laruin lang tayo at pagkaitan tayo ng ating karapatan na iproseso ang impeachment ng ulo ng lahat ng korupsyon sa ating bansa. Attorney, magandang gabi. Kanina, nabanggit mo na yung deputy ni SecGen nakausap at tumarap sa inyo. Meron ba silang ipinangako, balik na lang kayo bukas or meron ba silang ganyang sinabi? Tameme naman itong kasama nila doon sa Secretary General's office dahil ang sinabi lang niya, bossing, mag-manifesting mga kasama kanina ng abogado. Ano ang basis mo sa batas? Bakit ka tumatanggi? Hindi sir, hindi sir. Sinasabi ko lang, minamanifest ko lang na hindi ako authorized. Bakit nga hindi ka authorized? Authorized ka ng batas. Hindi ka pwedeng magpalusot. Binabayaran ka ng pera ng taong bayan. Kami ang nagpapasweldo sa'yo. Bakit ayaw mong gumawa ng iyong trabaho? During kanina ba, meron bang effort siya na tawagan si SecGen at nakakuha ba kayo ng tugon mula kay SecGen sa pamamagitan na lang niya? Walang effort, effortless itong si Idol. Halata naman kasi na ayaw nilang tanggapin dahil una pa lang kaninang umaga hindi na nila tinanggap yung sa Makabayan Black. Sa amin din walang ka-effort sabi nasa Taiwan. Meron pang chismis na hindi totoong nasa labas ng bansa si Secretary General dahil tingnan nga natin yung Bureau of Immigration Records kung totoong nasa labas siya ng Pilipinas. Opo, bukas na po ang huling, kumbaga, ang sa weekdays natin, office days. Bukas, Biyernes po at Lunes, babalik na sila. Wala ba silang sinabi na balik na lang kayo bukas and at the same time, babalik pa kayo bukas doon? Ano ba ang magiging, at least ngayon, siguro alam na ni SecGen na merong dalawang nakaumang. Hindi ba yun sapat na magre-remind sa kanya, oy, magtrabaho ka, kailangan ka sa opisina? Ang ganda ng tanong mo, Admar, di ba? Kasi kung may intention silang tanggapin ang ating impeachment complaint, di ba sasabihin nila, sorry sir, kapag pumunta ka sa Starbucks, sasabihin nila, pasensya na sir, balik ka na lang bukas kasi wala yung boss namin dito. Balik kayo sa Monday. Wala man lang ganun na courtesy. Kung may intention kayong tanggapin, bibigyan mo kami ng convenience na advice na babalik sana kami bukas o sa Monday para mag-file. Pero hindi nila
ginawa yon. Intensyon talaga nila na wag tanggapin ang aming complaint. Mukha naman kaming tanga. Kung babalik pa kami doon bukas at ipipilit namin na tanggapin, ngayong araw na nga ito mukha kaming tanga na nag-file at hindi tinanggap. Siguro nasa kanan nila yung bola nila ngayon. Pwede pa kayong tumawag sa amin ngayong gabi o bukas ng umaga. Papuntahin nyo kami dyan. We will take your word. Magpapasa kami ng impeachment complaint dahil hindi kami papayag na hindi mapanagot si Presidente BBM dito sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Hindi na ito kumbaga yung follow-up hindi lang basta text hanggang tawag, kundi mababasa na talaga ni SecGen mga balita na meron siyang hindi natanggap na mga complaint. No, ngayon, if ever po, attorney, na hindi pa rin tatanggapin hanggang bukas, ano po yung nakikita nyo po dito? Ano bang napag-usapan ninyo na maaaring susunod ninyong hakbang kung pwede ninyong ilahad? Maraming pwedeng mangyari at marami kaming hakbang. For sure, mapapanugot si Secretary General ng House of Representatives dahil sa kanilang pagtanggi ng pag-receive ng mga maaayos na impeachment complaint. Ganon din yung deputy na yan na nagpakita kanina sa ating video. At higit sa lahat, hindi kami titigil hanggat hindi mapanagot ang totoong may kasalanan ng lahat ng pagnanakaw sa ating bansa na si BBM. Opo, dito naman po kasi parang hindi natutugma doon sa naging panawagan mismo ng Vice Chairman ng Committee on Justice nung nakapanayam namin siya dito sa SMNI, talagang naghihimok pa sila after nitong isang yung pinakaunang impeachment complaint. Naghihimok pa sila, sa lahat ng may mga complaint ba dyan, maghain na kayo. Yet, marami na, dagdag na dalawa yung naghain. Yun nga, sad to say, hindi kayo napagbigyan na tanggapin yung complaint. Mga mambobola lang tong mga ito. Hoy, hindi nyo kami girlfriend para bola-bolahin. Kung talagang sincero kayo sa inyong pangako na tatanggapin nyo talaga, dapat tinanggap ninyo yung 2 impeachment complaint na maayos ngayong araw na ito. Mga sinungaling kayo. Opo, doon po ba sa naging paliwanag or pahayag ng Supreme Court, yung kanilang decision ukol nga po dito sa impeachment complaint, ano po yung mga malilinaw dito na nakasaad sa tingin nyo po na parang hindi nasunod dito sa nangyari po ngayon? Malinaw sa House of Representative rules na kapag mag-initiate ka ng complaint, kailangan mong i-tender or i-file sa Secretary General. At yun ang ginawa namin. Lahat po, in form and substance, kompleto po ang aming impeachment complaint. Bakit hindi ninyo tinanggap? Ang duty na yan para tanggapin ay ministerial. Maliwanag na maliwanag sa batas na hindi ninyo ginawa ang inyong trabaho. Kahit siya mismo kanina humarap siya doon sa camera, wala siyang maibigay na paliwanag, walang basehan sa batas kung bakit siya tumanggi na tanggapin ang maayos na impeachment complaint. Parang wala ata siyang choice sa attorney kung tatanggapin niya, baka mawalan siya ng trabaho. Pag hindi niya tatanggapin, baka mawalan din siya ng trabaho. Hindi pwede, hindi tayo pwedeng magduwag-duwagan. Dahil ang nakasalalay dito ay ang kinabukasan ng ating bayan. Ang unang tungkulin po natin ay sa taong bayan, sa publiko, hindi sa presidente, hindi sa bossing natin. Kaya kapag sinasabi ng batas na tanggapin mo ang impeachment complaint, tuparin mo ang iyong trabaho at tungkulin. Opo, dito tayo sa proseso, sir. Sakali man na tanggapin na ito, either bukas ba, at isasama ito, ikakalendaryo ito ng speaker, ano po yung next na proseso po niyan? Kasi halimbawa, kung tatanggapin itong tatlo, sino po ang magsasabi kung saan dito sa tatlo ang uusad? Pag-iisahin ba ito? Sa inyo po pagkakaalam po, attorney? Sa Monday, ang House of Representatives, ang na-anticipate namin ay dapat nilang i-refer ang lahat ng impeachment complaint na na-file sa Committee on Justice. Yun yung customary at yun ang ina-expect namin. Kung meron man kayong gagawin na kalokohan, saka tayo magtatapat-tapat kapag ginawa nyo na ulit yun. Opo. At ang tanong dito, kasi yung unang, kung masasagot nyo po or pwede nyo rin hindi sagutin, attorney, dun sa unang naghain ng complaint, isang party list representative ang parang nag-sponsor, nag-endorso nito, sa katauhan ni Congressman Nisay, na sinasabing kabilang doon sa tinagurian ng ICI ng mga contractors daw. Dito naman sa pangalawa sana, ngunit hindi tinanggap yung Makabayan Block. Tapos, itong pangatlo po, wala po kaming narinig. Meron po ba or sino po ang magiging endorser nito?
marami kaming endorser. Nandun na sila kanina sa building. Kasama na nga dapat namin silang bababa kanina para mag-file eh. Kaso nga lang, nabalitaan namin na yung filing ng Makabayan Black ay hindi tinanggap. Eh syempre, malamang baka yung amin hindi rin tanggapin. Alangan namang ipapasubo namin sila sa laban na hindi pa nag-uumpisa tapos na-reveal na namin yung identity nila. Eh itong kasama natin sa admin, sila BBM, mga siga itong mga to eh. Magaling itong mangharas eh. Kaya ipapahamak ba namin itong makakampi namin? Pero wag po kayong mag-alala, ang lalakas ng aming mga endorser. Kompleto po tayo sa ating complaint. Sir, dito po tayo sa naunang, yung tinanggap, huwag tayo sa nauna kasi, di ba? Sa tinanggap nila na impeachment complaint sa grounds. Unahin natin, sir. Mababaw po ba yung grounds na sinasabi nung final po ni Attorney De Jesus ba yun? Yung respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Ito po yung first grounds po to support his impeachment complaint against the President. Anong masasabi mo, sir? Maayos yung ground na yan. As a matter of fact, baka nasa complaint din namin yung ground na iyan. Abangan ninyo. Pero ang point lang namin is, pabayaan ninyo na madiscuss natin ang lahat ng grounds. At substantive dapat at maayos yung ating complaint na ifa-file. Kaso nga lang, itong complaint na ito ay napaka-iksi. Paano naman tayo makakaasa na paa-andarin yan at bibigyan yan ng panahon? Eh kung napaka-iksi rin lang, wala kang space para magbigay ng maayos na narration of facts, maglagay ng attachments. Siyempre, binibigyan mo lang ng dahilan yung Committee on Justice na i-dismiss yung final mo na complaint. Eh obviously, yun naman ang ginagawa nila para kapag may file at ma-dismiss, hindi na pwedeng mag-file ulit ng susunod na impeachment complaint. Etong impeachment complaint namin, ang gagaling ng mga gumawa. Mali-maleta ang hawak namin kanina para i-file. Bakit hindi ninyo pinatuloy? Dito babagsak si BBM! Oo, at for the record, sir, ay sinubukan namin ng SMNA News na kunin po ang pahayag ni dating PCO Secretary, ngayon po ay House Secretary General Cheloy Garafil, at sa mga oras na ito ay hindi pa po namin nakukuha, pero nabasa niyo na po ang aming mensahe para po mabigyan din siya ng patas na panahon na sabihin naman ang panig ng House of Representatives sa mga paksang na ito na napaka-importante, attorney, sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Yun, baka out of the country pa, idol. Kasi sabi nga ni Atty. Topacio kanina, hindi ba't illegal na pumunta sa Taiwan ang mga public officials dahil sa ating One China policy? Isang kalokohan na naman na ginagawa nila ito. It's either illegal na pumunta siya sa Taiwan or hindi totoong pumunta siya sa Taiwan. Hindi natin alam. Opo, sir, ito pong sinasabi na mag-trigger ng one-year bar rule sa 2027 bilang pong nasa politika din, attorney. Kapag nagtagumpay po ang one-year bar rule at hindi po magkakaroon ng chance to file an impeachment case against the President come 2027, ano po ang kahihinatnan ng kampanya ng administration come 2028 presidential race? Kapag hindi tayo makakapagsampa ngayong taon na ito, syempre 2027 na ang next opportunity natin, malapit ng eleksyon by that time, baka huli na po ang lahat. Kapag gumagawa po tayo ng tama para ituwid ang lahat ng kamalian sa gobyerno, wala pong mas magandang panahon kaysa sa panahong ngayon. Kaya hindi pwede nating sabihin na saka na, sa susunod na lang ulit, pagbigyan mo muna yung una, hindi po. Dahil karapatan po ito ng taong bayan. Ito po ang totoong boses ng bawat Pilipino dito naka-embody sa impeachment complaint na ito. Kaya bigyan niyo po ng due process, bigyan ninyo ng tenga ang boses ng taong bayan. Huwag niyo silang patahimikin sa unang pagkakataon lamang. Hindi niyo man lang narinig ang kanilang mga argumento. Hindi niyo man lang kami binigyan ng pagkakataon na i-argue ang case namin laban sa presidente sa harap ng taong bayan. Opo, binaba sir, last year naglabas ng desisyon ang Supreme Court laban naman doon sa ginawa na proseso, sinita nila ang House of Representatives doon sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Pag dumakbo kayong Supreme Court, sir, the same pa rin. HREP pa rin ang nai-involve. Anong tingin nyo na mangyayari? Hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Ang alam lang natin ay mahilig silang gumawa ng kalokohan. Pero please lang, sa pagkakataong ito, sir,
pagbigyan nyo siya na yung impeachment complaint laban kay BBM. Hindi pwedeng sunod-sunod ang mga ginagawa ninyong kalokohan laban sa taong bayan. Ito na po ang tanging boses ng bawat Pilipino, ng buong Pilipinas. Wala nang iba silang pagkakataon na maayos para idulog ang kanilang mga hinaing, kundi sa pamamagitan lamang ng impeachment complaint na ito na maayos. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon at huwag niyo silang pigilan sa una pa lamang. Attorney, sinabi po ng bago lang ulit si Party Arabar, sinabi po ng Malacanang through Yusek Claire Castro na yung impeachment complaint ay masama po sa ekonomiya ng Pilipinas. Anong masasabi po ninyo, sir? Ang masama sa ekonomiya ng Pilipinas ay si BBM at ang kanilang pagkokorap. Sinising niyo pa kami? Hindi pa nga umaandar yung impeachment. Yung impeachment kagad ang may kasalanan. Hindi ba pwedeng ang may kasalanan ay yung korupsyon na ginagawa ninyo na pinamumunuan ng ating presidente? Opo. Attorney, meron ka bang narinig din mula sa panig ng Kamara sa liderato? Kasi nung naghain ng unang impeachment, yung tinanggap na impeachment complaint, nagsalita agad yung speaker na hindi ito usad, mali itong mga paratang. Pero dito sa ikalawa at ikatlo, wala pa tayong statement na naririnig. Siguro dahil hindi pa na tinatanggap. Si speaker ba nagsalita niyan? Doon sa yung pinakauna, nabanggit na niya mismo ni Speaker Boji D na naniniwala siyang walang grounds yung mga nabanggit doon sa unang impeachment. Wow, una pa lamang na-reveal na nila yung strategy nila. Una pa lamang, sinasabi na nila na walang kwenta yung una na impeachment complaint. All the more reason na dapat tanggapin ninyo yung pangalawa at pangatlong impeachment complaint na ipa-file. Dahil hindi nyo tinanggap yung pangalawa at pangatlo, obvious na obvious, yung scheme ninyo at modus ninyo na ang tatanggapin ninyo ay yung complaint na kayo na rin mismo ang nagsasabi na hindi siya aandar at madidismiss kagad. E di ngayon pa lang alam na natin ng playbook ninyo, huwag ninyong lokohin ng taong bayan. Opo, and kamusta naman yung meron ba kayong sariling pagmomonitor sa 300 mahigit na mga kongresista? Ano ba ang sentimiento nila kung meron po kayo, kaugnay po dito sa mga nakakausap nyo rin po, attorney? Magtiwala ka sa amin, Admar, dahil marami tayong kakampi sa Congress, sa House of Representatives. Hindi lang muna sila nagpapa-expose ngayon dahil dapat sabay-sabay. Ito nga na dapat yung trigger para lumabas silang lahat. Dahil ang dami nating kausap at lahat sila ay susuporta sa atin. At tandaan natin, ang taong bayan, ang buong Pilipinas ay suportado na mapanagot kung sino man ang ulo at pasimuno ng malawakang korupsyon sa ating bansa. At alam yan ng ating mga congressman at obligasyon nila sa kanilang mga constituents na sundin ang damdamin ng mga taong bumoto sa kanila. Hindi nila pwedeng tanggihan kung ano ang sinisigaw ng taong bayan. Opo, lagi nilang sinasabi po, attorney, lalo na sa side ng palasyo ng matanggap na ang unang impeachment complaint, na dapat daw galangin ang konstitusyon, sumunod sa proseso, sumunod sa due process. Hindi raw totoo na nagtatanim sila ng ebidensya gaya ng mga ipinupukol sa kanila kaugnay doon sa unang impeachment. Sakit, tingin niyo po ba may tama? Ay, may tama. Easy. I mean, yung tama yung nabanggit niya na dapat sundin yung konstitusyon, dumaan sa due process. Nasunod ba yung constitution at due process doon sa paghahain ng dalawang impeachment complaint? Look who's talking, sir! Sabihin mo yan sa sarili mo. Dahil ang mga salita ay walang kwenta kapag hindi mo naman ginagawa. Ang tanging may consequence lamang ay ang ating gawa, hindi ang ating salita. Kahit dakdak ka ng dakdak dyan na dapat sundin ang batas at ang konstitusyon, kung bawat hakbang mo naman at galaw ay hindi nagsasang-ayon sa batas at konstitusyon, hindi kami naniniwala sa iyo. Sige nga, patunayan mo na dapat masunod ang batas at ang konstitusyon at ang rules ng House of Representatives. Dapat tanggapin ninyo ang aming impeachment complaint. Opo, sa unang bahagi po ng linggong ito, attorney, ay nakausap nga po namin si Vice Chair ng House Committee on Justice, isa pong abogado, panyero po ninyo, si Congressman Attorney Jonathan Keith Flores. Natanong po namin kung paano po matitiyak ng House of Representatives
ang patas na pagtalakay, gayong ang mayorya ng mga kongresista ay kaalyado po ng presidente ng Pilipinas. Sabi po niya, and I quote, importante to note also na lahat naman ng congressman ay political person. So, dependent din sila kung ano ang public sentiment on that day. So kung kung ang publiko ay nakita nila yung impeachment complaint at pabor sila or against sila, then most likely the decisions of Congress will also be swayed not just by the evidence presented but also by public opinion, end of quote. Ano masasabi mo doon, sir? Exactly. Pabayaan ninyong makita ng mga congressman ang substance ng aming mga argument. Pabayaan nyo kami na ipresenta ang aming mga argument sa taong bayan. Dahil sabi na rin niya, kapag humusga ang taong bayan na totoong may kasalanan nga si BBM at dapat siyang ma-impeach, walang ibang magagawa ang mga congressman kundi sundin ang damdamin ng taong bayan. Pero mga boss, bakit hindi nyo pinabayaang marinig ng taong bayan ang laman ng aming impeachment complaint? Opo, attorney, ano po ang sa inyo pong bayan, no, sa Isabela? Kamusta po ang assessment nila? Ano po natatanggap din yung feedback kaugnay po sa issue ng korupsyon, sa flood control? Meron pa silang mga pinapaabot sa inyo ng mga katanungan, attorney? Saan tayo hantong sa issue na ito, sa korupsyon? Masasabi ko sa inyo, yung korupsyon dyan sa flood control ay national yan, kasama na ang aming bayan. Meron kaming mga inquiry sa aming council, katulad ng mga ginagawa nilang hearing sa Senate at dun sa House of Representatives. 5 sa bayan lang namin na maliit, 5 flood control project ang bumagsak. At inamin yan mismo ng DPWH. At ganon din sa Ilocos Norte, kasama namin si Governor Chavit kanina. Ang dami niyang ipinakita na palpak na ghost project, hindi na kompleto or within 1 year, sira kaagad yung kanilang mga ginawang flood control o DPWH projects doon sa Ilocos. Yan pong problema na yan ay pangbuong Pilipinas. Kaya nga po, maganda po na may i-reveal natin ang aming mga allegation, ang aming mga ebidensya dahil panahon na para makita ng taong bayan ang detalyadong pagnanakaw nila ng pera at salapi ng bansang Pilipinas. Meron naman daw po silang ginagawa. Meron na daw po silang napakulong ng mga opisyales ng DPWH attorney. Hindi tayo papayag dyan na hindi mapanagot ang mastermind. Sino bang makakapagtanggi na ang mastermind dito sa korupsyon na ito ay si President Bongbong Marcos? Sinabi na rin yan mismo ng kanyang mga dating kakampi. May detalyadong mga kwento. May delivery ng package, mali-maletang salapi sa kanila. May tatanggi ba natin yan kung sa normal nga napatayan tapos yung gunman umamin mismo na merong mastermind? Hindi mo ba paniniwalaan yung sinabi ng gunman? Siyempre, paniniwalaan mo. Lalo na't may circumstantial evidence na yung sistema nila ng unprogrammed appropriations at iba pang pagkuha ng budget sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para magamit lamang sa kickback ay detailed at documented at testified upon sa lahat ng mga hearings at interview sa media. Kompleto po ang ating ebidensya, hindi nila maitatanggi iyan. Bilang panghuli na lang siguro, attorney, ano na lang po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayang nagmamasid, hindi lang po sa inyong lugar, kundi sa buong Pilipinas, maging sa abroad, attorney? Mga kababayan, huwag po kayong tumigil sa pagmamasid lamang. Obligasyon po natin na kontrahin ang lahat ng kalokohan na nangyayari sa ating lipunan. Ngayong naipresenta na namin sa inyo ang lahat ng pagkakamali ng ating gobyerno. Siguro tayo na ang magkukulang kapag hindi pa natin ito i-confront o hindi pa natin gagawin ang lahat ng hakbang para lahat sila ay mapanagot. Kapag hindi po tayo magsasalita, kapag hindi po tayo magpa-participate dito sa impeachment process na ito, baka tayo rin ang ating sisisihin, ang sarili rin natin ang ating sisisihin sa huli na bakit natin pinabayaan na magpatuloy ang ganitong kalokohan na nangyayari sa ating lipunan. Inuulit ko po, obligasyon po natin na patigilin ang lahat ng mga pagkakamali ng ating gobyerno. Dahil kung hindi, ang penalty ng pagiging tahimik at pagmamasid lamang ay pamunuan tayo ng mga demonyong mga politiko sa ating bansa. Maraming salamat si Attorney Harold Respicio, isa sa mga complainant laban sa itong sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kaso hindi lang natanggap. So, antabayan na natin ito bukas kung ano ang magiging susunod na kabanata po nito. Oras po natin, 10:00.